Sa mga nagdaang kabanata ay binasa ng lalaki ang liham mula sa mga especially iyan na siyang maglalantad ng totoong nangyayari. Natawa siya at sinabi na, tulad ng sinabi ni Tyen, karamihan sa mga kalbo ay nasa bulwagan ng Celestial Ascension Alliance, malamang na sinisira ang lahat. Ang pinuno ng Viper Blood ay natuwa sa ginawa ni Beck, na malamang ay muling nag-iwan ng headquarters ng dominating sect na walang laman. Inutusan ng pinuno ang grupo ng Black Dragon na magpanggap na aatakihin ang Celestial Ascension Alliance upang mahuli ang mga kalbong walang hiya roon. Matapos likhain ang kaguluhan, hinawakan ni Tyen ang kanyang espada at sinabi na siya mismo ang pupunta sa dominating sect upang angkinan ito para sa Viper Bloods. Pinuri ng kanyang mga tauhan ang matalinong estratehiya ni Tyen. Agad siyang umalis, handang tumungo sa punong tanggapan ng dominating sect, habang inuutusan ang kanyang mga tauhan na kumilos ng mabilis. Kinagabihan, sa punong tanggapan ng dominating sect, sinira ng mga mandirigma ng Viper Bloods ang pangunahing tarangkahan at sinugod ang lugar na may utos na patayin ang lahat ng walang kwentang tagasunod at gawing bihag ang mga kamag-anak ni Beck. Sinakop nila ang buong punong tanggapan ngunit wala silang natagpuang kahit sino, ni ang pinuno ng sekta o kahit ang mga alagad nito. Agad na ipinaalam ng mga tauhan kay Tyen na ang buong lugar ay walang laman, pati ang mga silid ng mga disipulo. Hindi maunawaan ng pinuno ng Viper Blood kung paano ito nangyari, dahil kahit pa sinakop na ng kanyang mga mandirigma ang Celestial Ascension Alliance, dapat ay may naiwan pa ring mga bantay at alipin sa punong tanggapan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang espada na paparating sa kanya. Muntik na siyang tamaan, ngunit sumigaw ang isa niyang tauhan upang babalaan siya. Sa huling sandali, nagawa ng pinuno na harangin ang atake. Ginamit ni Beck ang isang teknik sa long distance na pag-atake gamit ang kanyang espada. Nakita ni Tyen ang kalbo at hindi makapaniwala na naroon ito. Galit na galit, tinanong siya ni Beck kung ano ang pakiramdam ng malagay sa patibong, matapos ang napakatagal niyang pagpaplano ng mga patibong para sa iba. Noon lang napagtanto ng pinuno ng Viper Blood na siya ay Numbos, napapalibutan na sila ng mga disipulo ni Beck. Tinanong ni Tyen ang kanyang tauhan kung paano ito nangyari, dahil sinabi nitong ang mga kalbo ay nasa punong tanggapan ng Celestial Ascension Alliance. Ang kanyang tauhan, nakakabasa lamang ng bagong mensahe mula kay Molly ng Black Dragon Group, ay agad na nagulat kay Tyen. Ayon sa mensahe, ang mga kalbo sa punong tanggapan ng Celestial Ascension Alliance ay mga miyembro pala ng mismong alyansa na nag-ahit ng kanilang mga ulo. Nang dumating ang mga mandirigma ng Black Dragon sa punong tanggapan ng alyansa, nagulat sila nang makitang si Jiang at ang kanyang mga disipulo ay nagpakalbo. Nang tanungin sila ng pinuno ng Black Dragon Group kung bakit nila ito ginawa, sumagot si Jiang na isinagawa nila ang isang ritual upang maging mga kapatid ng dominating sect, at iniutos ang pagsalakay dahil ngayon ay magkalaban na sila. Nainis si Tyen sa balitang ito at nagtanong kung bakit ginawa ng Celestial Ascension Alliance ang ganitong kabaliwan. Tumugon si Beck, anong kabaliwan? Mas mabuti ng walang buhok, isang alalahanin na nabawasan. Napagtanto ng pinuno ng Viper Blood na talagang wala na silang pag-asa. Ang orihinal niyang plano ay pagsamahin ang puwersa ng tatlong grupo, ang Black Dragon Group, ang Ascension Alliance, at ang Viper Bloods, upang sama-samang lusubin ang dominating sect. Ngunit ngayon, isa-isa na silang naglalabanan, at sa isang labanang ganito, ang individual na lakas ang magpapasya kung sino ang magwawagi. Hindi makapaniwala si Tyen na isang tulad ni Beck ang nakaisip ng ganitong plano. Sinimulan niyang tanungin kung sino ang makalangit na strategistang nagbigay ng ganitong banal na inspirasyon sa kanyang kalaban. Sa bubungan, tahimik na nakamasid si Jeshan, ang tunay na utak sa likod ng lahat. Pinapanood niya kung paano haharapin ng kanyang bagong kapatid ang laban. Sinabihan ng isang nakatatandang mandirigma si Se na magmasid ng maigi, dahil si Uncle Smoothhead ay malapit ng bugbugin ng husto ang masamang tiyuhin. Tumutok ang bata sa laban, habang ang kanyang lolo ay nakangiti. Samantala, nakahanda na si Beck. Sinabi ni Tyen na oras na upang tapusin na nila ang kanilang alitan. Itinutok ng pinuno ng Viper Blood ang kanyang espada at sinabi kay Beck na hindi siya mahilig sa patas na laban, ngunit hindi rin siya tatakas. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, sumugod na si Beck ng may matinding galit, isang hampas ng espada ang agad niyang pinakawalan.
Na-block ito ni Tyen, ngunit sa paglapit ng kalbo at sa pagtitig sa kanyang mga mata, sinabi ni Beck na ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Tyen dahil hindi niya naitago ang takot sa kanyang tingin. Galit na sinabi ng malaking lalaki na dapat ay tumakas na si Tyen at itinago ang sarili habang buhay. Ngunit tumugon ang pinuno ng Viper Blood na nananatili pa ring arrogant si Beck at nagkamali ito sa pagmamaliit sa kanya, hindi na siya ang dating Tyen. Mabilis siyang gumanti ng atake, itinulak si Beck pabalik. Napansin ni Beck ang malaking pagbuti ng kanyang kalaban at tinawag siyang ahas na makamandag. Tumugon si Tyen sa pamamagitan ng pagtawag kay Beck na egghead at nagpasya siyang ipakita kung gaano na siya lumakas. Mabilis niyang pinakawalan ng sunod-sunod na pag-atake. Habang ipinagtatanggol ang sarili, nagulat si Beck sa bilis ng kanyang kalaban. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Jeshan ang laban at naisip niyang si Tyen ay isang taong marumilang lumaban. Ngunit ngayon, napagtanto niyang bihira ang isang mabilis na swordsman tulad nito. Ang labanang ito, isang mandirigmang mabilis at masinop kontra sa isang mandirigmang malakas at mabigat gumalaw, ay parang isang tigre laban sa isang ahas. Isa itong kamangha-manghang pagtatagisan ng panloob at panlabas na martial arts, hinasa ng ilang dekadang pagsasanay. Maging ang mga disipulo ay natulala sa dami ng chi na nagliliyab sa paligid. Walang sino man ang naglakas loob na makialam, alam nilang ang kahit isang maling galaw ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng kanilang panig. Ang kakayahan ni Beck na gamitin ang kanyang kambal na espada upang harangin ang mabilis na pag-atake ni Tyen ang siyang magpapasya sa kinabukasan ng mga hindi ortodoksong sekta sa Hulans. Habang patuloy ang matinding sagupaan, sinabi ng lolo ni Seal sa kanyang apo na magmasid ng mabuti. Alam niyang kahit kulang pa sa praktikal na karanasan si Seal, marami siyang matutunan sa panunood ng laban. Bagaman mabilis at halos tumatama ang mga atake ni Tyen, ang makamandag na ahas ay nakangiting umiiwas sa bawat isa. Tinuwanan pa niya ang kalbo, tinanong kung ano ang silbi ng kanyang mabibigat na espada. Sa kabila nito, patuloy na nagbigay ng mabilis na counterattack si Tyen, nagawa niyang sugatan si Beck. Kung hindi mo ako matamaan, hindi mo rin ako masasaktan, patuyang sabi ni Tyen. Tuwing susubukan ni Beck na umatake, mabilis itong nasesalag. Si Tyen naman ay natatawa sa bawat galaw, sinasabing kaya niyang harangin ang lahat ng atake at lumabas ng hindi nasasaktan. Ngunit unti-unting sumiklab ang galit ni Beck. Mas lumakas at mas bamigat ang kanyang mga hampas. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang salagin ang mga ito. Sigaw niya habang isang matinding pag-atake ang kanyang pinakawalan. Sa lakas ng kanyang puwersa, napilitan si Tyen na dumpensa sa isang hindi magandang posisyon. Dito nagsimulang pumabor ang laban kay Beck. Habang unti-unting umatras si Tyen, tinanong siya ni Beck kung atras ba siya hanggang sa bahay nila, na parang may nakalimutan siyang tukor sa apoy. Ngumisi lang si Tyen sa pangungutya ni Beck, ngunit sa isang saglit ng kawalan ng depensa, biglang nakahanap ng pagkakataon si Beck. Isang malakas na atake ang kanyang pinakawalan, at sa isang iglap, nadisarmahan niya si Tyen. Matapos ang isang mabangis na labanan, kinagat ng tigre ang ulo ng ahas, isang malinaw na pagtatapos ng laban. Sa panunood ng laban, sinabi ni Seal sa kanyang lolo na si Uncle ay talagang malakas. Kahit si Jeshan ay humanga at sumang-ayon sa kanyang apo, walang duda, si Beck ay tunay na malakas. Ipinakita niya na kailangang matalim ang mga kuko ng isang tigre upang manalo sa laban. Habang natapon si Tyen paatras, sinabi ni Beck sa kanyang kalaban na ang kanilang alitan ay magtatapos sa araw na iyon. Isang malalim na hiwa ang kanyang ibinigay sa braso ng makamandag na ahas, na hindi na ito nakaiwas. Habang nasa kontrol ng laban, sinabi ng kalbo na oras na upang tapusin ito at putulin ang leeg ni Tyen. Ngunit habang patuloy ang laban, biglang sinabi ni Seal sa kanyang lolo na may mga tao sa dilim na handang saktan si Uncle. Sa ere, habang inihahanda ni Beck ang huling atake niya kay Tyen, hindi niya napansin ang mga tauhan ng Viper Blood sect na nagsisimulang mag-ambush sa kanya. Sa desperasyon, ang makamandag na ahas, sa kabila ng kanyang sugatang leeg, ay nagbigay ng hudyat sa kanyang mga tauhan. Agad nilang inihagis ang maraming makamandag na karayom kay Beck, isang patibong na matagal nang inihanda ni Tyen. Sa isang iglap, napansin ni Jeshan ang estratehiyang ginamit ni Tyen.
Isinakripisyo niya ang kanyang braso upang lumikha ng pagkakataon para sa kanyang mga mamamatay tao na atakihin si Beck. Sa sandaling iyon, nakita ni Beck ang mga laso ng karayom na paparating mula sa lahat ng direksyon. Alam niyang wala na siyang sapat na oras upang maiwasan ang mga ito, isang tiyak na kamatayan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, biglang huminto sa ere ang lahat ng karayom. Ginamit ni Seal ang telekinesis upang pigilan ang malagim na pagpatay sa pagitan ng mga hindi ortodoksong sekta sa Hulans. Alam niyang ang laban sa pagitan ni Beck at Tyen ay kailangang matapos sa patas na paraan. Kahit pa sinabi ni Beck kay Jeshan na huwag makialam, hindi niya maaaring hayaan ang isang traidor na patibong ang magpasya sa laban. Nakatingin mula sa lupa, hindi maintindihan ni Tyen kung ano ang nangyari. Bumaba si Jeshan mula sa kanyang pwesto, lumalantad sa eksena ng labanan. Sa parehong sandali, kumilos si Seal at pinakalat ang lahat ng mga laso ng karayom sa paligid. Dahil kung ang laban ay matatapos sa isang patibong, dapat ay baliwalain na rin ang lahat ng patakaran. Nang makita ng makamandag na ahas ang nakatatandang lalaki, sinubukan niyang umatake. "Sino ka para makialam sa laban na ito?" sigaw niya. Bago pa man niya maabot si Jeshan, isang mabigat na paa ang dumagan sa kanya. Si Beck, galit na galit, ay tumapak sa kanya at nagsabing, "Walang sinuman ang may karapatang hawakan ang aking kapatid." Sa lakas ng yapik ni Beck, natapon si Tyen pabalik. Sa galit, ang mga disipulo ng Viper Blood Sect ay sabay-sabay na sumugod kay Jeshan na may utos na umatake ng buong lakas. Ngunit gamit ang kanyang telekinesis, pinaangat ni Seal ang lahat ng mga mandirigma sa ere, at pagkatapos ay sabay-sabay silang ibinagsak sa lupa. Itinutok niya ang kanyang kamay sa kanila, habang ang matanda ay mahigpit na sinabi, "Huwag na kayong bumangon." Ang nagwagi sa labanang ito ay napagdesisyonan na. Wala nang kailangang madugong wakas. Kahit na sinubukan ng mga tauhan ni Tyen na bumangon, hindi nila magawa. Samantala, nakahandusay si Tyen, halos hindi na makagalaw dahil sa matinding mga sugat. Ang laban ay tapos na, ang makamandag na ahas ay may wasak na braso at matinding pinsala sa loob ng kanyang katawan. Lumapit si Beck sa kanyang natalong kalaban at matigas na tinanong, "Talaga bang inisip mong kaya mo akong bitagin?" Habang si Jeshan at ang pinuno ng dominating sect ay matagal nang pinaplano ang lahat. Naalala ni Beck ang babala ni Jeshan, kung matutulak sa sulok si Tyen, siguradong gagamit ito ng maruruming taktika. At tama siya, ngumisi si Beck. "Oo nga, malamang nagagawin mo yan. Pero hindi ibig sabihin na matatalo mo ako. Ang ibig lang sabihin, hindi mo makukuha ang malaking tagumpay na gusto mo." Alam niyang kung nagtagumpay ang patibong ni Tyen, magiging mas madugong labanan ito. Kung nakialam ang mga tauhan ng sekta, walang makakalamang, pawang kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Kaya't nagpasya si Jeshan at Seal na alisin ang patibong, upang si Beck ay makapagtuon ng buong pansin sa laban. Buong tiwala si Beck kay Jeshan na babantayan nito ang laban, kahit pa mahulog siya sa isang ambush, siguradong may paraan ang matanda upang tiyakin ang kanilang tagumpay. Sa huli, kahit sobrang hina na ni Beck dahil sa kanyang mga sugat, alam niyang sila pa rin ang nagwagi. Nang makita ni Tyen si Beck at ang matandang lalaki sa harapan niya, gusto niyang malaman kung saan nagmula ang isang napakahusay na mandirigmang tulad ng matanda. Ngunit hindi sinagot ng pinuno ng dominating sect ang tanong niya. Sa halip, sinabi nitong wala ng dahilan para isisipa ni Tyen sa iba ang kanyang kapalaran. Ngayon, ang buhay niya ay nasa mga kamay ni Beck. Itinaas ni Beck ang kanyang espada at inihanda ang isang matalim na palo diretso sa leeg ni Tyen, na halos hindi na makagalaw. Napatulala ang mga disipulo ng Viper Blood Sect, takot na baka ito na ang katapusan ng kanilang pinuno. Maging si Jeshan ay nagulat sa ginawang iyon ni Beck, dahil hindi yun kasama sa kanilang pinagkasunduan. Si Seal naman ay agad na tinakpan ang kanyang mga mata, ayaw makita ang madugong pagtatapos na mangyayari. Sa tindi ng galit, buong puwersang ibinaba ni Beck ang kanyang espada. Si Tyen, hindi makagalaw, ay napasigaw sa takot, iniisip na iyon na ang kanyang kamatayan. Ngunit sa huling sandali, inalala ni Beck ang payo ni Jeshan at hinailan niya ang espada pabalik ng ilang pulgada, sapat upang hindi putulin ang leeg ng kanyang kalaban. Ngayon, nanginginig sa takot, tinanong ni Tyen kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Beck.
Tigilan mo na ang pagbibiro at tapusin mo na ito. Sigaw niya. Tinitigan siya ni Vic mula sa itaas at sinabing kaya niyang tapusin siya anumang oras kung gugustuhin niya. Naalala niya ang sinabi ni Jeshan, ang tunay na lakas ay hindi lang nasa kakayahang pumatay kundi sa kakayahang baguhin ang kasamaan. Tumayo ka at pasalamatan mo ang nakatatanda kong kapatid, sabi ni Vic. Dahil sa kanyang karunungan at kabutihang loob, buhay ka pa rin. Galit na galit si Tyen. Tumigil ka sa mga walang saysay mong salita. Hindi ako yuyuko kan inuman. Ngunit biglang itinaas ni Vic ang kanyang boses at tinanong si Tyen, paano ka nauwi sa ganito? Dati kang isang batang may pangako at kinabukasan. Hindi ba't nais ng non-orthodox Path Syndicate na pagsamahin ang 4 na sekta ng Hulans bilang isa? Hindi lang upang may isang natitirang buhay na naliligo sa dugo. Tahimik na nakinig ang mga disipulo mula sa magkabilang panig habang patuloy ang pagtuturo ni Vic kay Tyen. Tinitigan ng pinuno ng dominating sect ang kanyang dating kaaway at nagpatuloy, kung may isang sekta lamang ang matitira, sino ang makikinabang? Ang mga mapagkunwaring orthodox na walang awa ring pumatay sa iyong pamilya at kapatid. Dahan-daang ibinaba ni Tyen ang kanyang ulo, nag-iisip sa mga salitang iyon. Kaya kung ang Viper Blood Sect, ang Black Dragon Group, at ang Celestial Ascension Alliance ay magsasama sa dominating sect, dagdag ni Vic, walang sinumang maglalakas loob na lumapit sa mga lupain ng Hulans, kahit na ang isinumpang Jongnan sect sa Mount Hu. Sa wakas, naintindihan ni Tyen kung ano ang nais sabihin ni Vic. Itinaas ni Vic ang kanyang kamay at nag-alok ng isang pakikipagkasundo. Tutulungan mo ba akong protektahan ang Hulans? Nagdalawang isip si Tyen, ngunit sa huli, inabot niya ang kamay ni Vic. Ang buhay na utang ko sa iyo, iaalay ko para sa mga lupain ng Hulans, sagot niya. Sa wakas, ang 4 na malalakas na sekta ay nagbuklod bilang isa. Sama-sama silang magsisikap upang tapusin ang panlilinlang at pagpapanggap ng mga huwad na orthodox sects. Habang ipinagdiriwang ng mga mandirigma ang kanilang pagkakaisa, naramdaman ni Jeshan ang pagmamalaki. Ito ang kanyang layunin mula sa simula, ang pagtigil ng walang saysay na dugo at pagkakaisa ng mga sekta para sa tunay na kapayapaan. Tinanggal ni Jeshan ang tela na nakatali kay Xiao sa kanyang likod at ginamit ito upang tapalan ang sugatang braso ni Tyen. Ikaw ay bata pa, sabi ng matanda, mabilis kang gagaling. Hindi tulad niya, mahigpit niyang itinali ang sugat, at sa kanyang ginagawa, nadama niya ang isang panibagong pag-asa para sa hinaharap ng Hulans. Ngumiti si Tyen, at kanyang sinabi na hindi na kailangang mag-alala, dahil tutuperin niya ang kanyang pangakong ibinigay niya kay Vic. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Tinanong ni Jeshan si Tyen kung handa ba siyang gumawa ng panata. Sumagot naman ang Venomous Snake na oo, gagawin niya ang kahit ano upang patunayan ang kanyang katapatan. Nais tiyakin ng matanda kung talagang kaya niyang gawin ang lahat. Muling sumagot si Tyen na oo, kahit ano pa ang halaga nito. Dahil dito, nagsagawa ng isang seremonya ng pagkakapatiran ng dominating sect, ang Celestial Ascension Alliance, ang Black Dragon Group, at ang Viper Blood Sect. Lahat sila ay nag-ahit ng kanilang mga ulo bilang tanda ng kanilang bagong alyansa, isang pagkakaisa na nagdala ng kapayapaan sa mga lupain ng Hulans. Nanatili si Jeshan sa punong himpilan ng dominating sect, ngunit habang lumilipas ang panahon, wala pa rin siyang pagkakataon upang simulan ang paghihiganti para sa kanyang pamilya. Dumaan ang gabi, at mahimbing nang natutulog si Xiao. Sa kanyang panaginip, hiling niya sa kanyang lolo na bigyan siya ng karne. Hinaplos ng matanda ang buhok ng kanyang apo at napangiti, iniisip kung gaano siya napagod sa buong araw ng pagsasanay. Kahit sa pagtulog, napakaganda pa rin niyang pagmasdan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang apo, muling nanambalik sa kanyang alaala ang kanyang mga anak, at muling sumakit ang kanyang puso sa pait ng nakaraan. Tahimik siyang nagmuni-muni, iniisip ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Iniwan niyang natutulog si Xiao at lumapit upang patayin ang kandila. Nagpasalamat siya sa Sword Empress na ganap na gumamot sa kanyang sakit, ngunit alam niyang hindi niya maaaring palawigan ang buhay na itinakda sa kanya ng langit.
Kaya't sinamantala niya ang bawat sandali upang sanayin ang kanyang panloob na enerhiya ng chi. Alam niyang hindi siya mabubuhay ng matagal, ngunit takot siyang mamatay at iwan si Seal sa isang mapanganib na mundo. Buong pusong inialay ng matanda ang kanyang sarili sa pagsasanay, pinanghahawakan ng pag-asang hindi pa siya mamamatay. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay, isang matinding liwanag ang lumabas mula sa kanyang silid, na unti-unting hamina habang bumalik siya sa kanyang ulirat. Nang tuluyan siyang magising, napansin niyang may isang tao sa labas ng kanyang silid. Si Vic na tahimik na naghihintay sa labas, tila nag-aabang na matapos ang pagsasanay ni Jeshan sa chi circulation. Nang makita siya ng matanda, tinanaw niya ang buwan, bilog ito at maliwanag. Inanyayahan ni Vic si Jeshan na uminom kasama niya. Sa tabi ng lawa, nag-usap silang dalawa. Sinabi ng matanda kay Vic na mula nang magkaisa ang Hulans, opisyal na siyang naging bahagi ng Non-Orthodox Path Syndicate habang nagsisilbi sa kanyang nakababatang kapatid. Ngumiti si Vic. Bilang pinuno ng Hulans, sa lalong madaling panahon ay pamamahalaan ko rin ang Honey. Ibig sabihin, magiging ikapito ako sa ranggo ng Non-Orthodox Path Syndicate. Napangiti si Jeshan. Kung ikaw ang ikapito, ang katayuan mo ay maihahalin tulad na sa isang pinuno ng isang iginagalang na Orthodox sect. Habang iniinom ang alak, napatawa ang matanda. Hindi ko inaasahan na ang kapatid kong ito ay magiging isang dakilang pinuno sa mundong pugad ng mga mandirigma. Nagpasalamat si Vic sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, aking nakatatandang kapatid. Muling tumayo si Jeshan at naglakad ng mabagal. Salamat, aniya, ngunit hindi ako makatulog sa gabi sa pag-iisip na ang aking mga anak ay pinatay ng walang hustisya. Tumingin siya kay Vic, at sa isang malamig na tinig, sinabi niya, ang tanging bakas ko lang ay ang dragon tattoo sa leeg ng may kagagawan. Sumeryoso ang mukha ni Vic. Huwag kang mag-alala, magagamit ko na ngayon ang buong information network ng syndicate para hanapin ang taong iyon. Napabuntong hininga si Jeshan. Sa mga nakaraang araw, pakiramdam ko parang nauubos na ang oras ko sa mundong ito. Nagulat si Vic sa narinig, kaya sinabi niya na huwag kang magsalita ng ganyan. Habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa tubig, tahimik na nag-isip si Jeshan. Habang tumatanda, may ilang bagay akong natutunan. Napatingin siya kay Seal, na ngayon ay 3 taong gulang pa lamang. Sa kanyang isip, naalala niya ang sugat sa kaliwang braso ng kanyang apo. Napapailing niyang naisip, sa kondisyon niya, marahil hindi niya magagawang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Lumapit si Vic kay Jeshan, na nakatayo malapit sa lawa, at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng matanda. Sinabi niya, kinilala ng langit ang iyong dedikasyon. Alam niyang araw-araw na nagsasanay si Jeshan ng kanyang panloob na chi ng walang pahinga. Tumango si Jeshan at sumang-ayon sa kanyang nakababatang kapatid. Araw-araw akong nakatuon sa pagsasanay kasama si Seal, sagot niya. Akala niya'y aabutin siya ng 5 taon upang marating ang tugatog ng kanyang consent chewy, ngunit sa panahong iyon, napagtanto niyang nakagawa siya ng napakalaking pag-unlad. Hindi makapaniwala si Vic sa narinig. Ibig mong sabihin, nagtagumpay ka na. Tumawa ang matanda at tumango. Oo, sa wakas, naabot ko na ang 180 taong naipong panloob na chi. Napangiti si Vic at binati ang kanyang nakatatandang kapatid sa tagumpay na ito. Ibig sabihin, kaya mo nang subukan ang teknik na tanging ilang piling guro lamang ang nakakamit. Ipinakita ni Jeshan ang kanyang husay sa chi sa pamamagitan ng pagpapalutang ng kanyang inumin gamit lamang ang enerhiya ng kanyang katawan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa lumulutang na patak ng inumin at sinabing, panahon na upang subukan ko ang tanging paraan upang makamit ang isang malakas at batang katawan, upang maipaghiganti ko ang aking pamilya at maalegan si Seal hanggang sa siya'y lumaki. Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Sa tingin ko, masyado na akong matanda para subukan ito, aniya. Sinasabi nilang mahirap na kapag lampas ka na ng 40 taon. Ngunit pinatibay loob siya ni Vic. Naniniwala akong magtatagumpay ka. Nag-isip si Jeshan. Kung sakali mang mabaygo ako, Vic, ipapangako mo ba sa akin na ikaw ang mag-aalaga kay Seal? Mariing umiling ang nakababatang kapatid. Hindi ko tatanggapin ang ganyang usapan. Alam kong magtatagumpay ka. Napangiti ang matanda sa sagot ni Vic. Kinuha niya ang kanyang inumin at sinabing, kailangan ko yang pampalakas ng loob.
Umupo silang muli at ipinagpatuloy ang inuman. Susubukan ko lang ito, hindi ito maaaring magkamali, aniya. Tinawag niya si Vic upang tapusin ang alak na kanilang sinimulan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging positibo, lubhang nag-aalala ang pinuno ng sekta. Kinabukasan, maagang lumabas ng silid si Jeshan at nadatnan niya si Vic kasama ang asawa nito, si Leona, na karga si Seal. Lumuhad ang matanda sa harapan ng kanyang apo at sinabi, "Babalik ako na may dalang maraming matatamis na pagkain para sa iyo." Ibinaling niya ang tingin kay Leona. "Pakibantayan muna si Seal ngayong araw," pakiusap niya. Malungkot na tumingin si Seal sa kanyang lolo. "Huwag kang magtatagal." Habang naglalakad palayo sina Jeshan at Vic, tinawag ni Vic si Seal. "Kumain ka ng maraming karne at mag-enjoy habang wala kami." Dinala ni Vic si Jeshan sa isang kuweba sa kagubatan, kung saan dating nag-ensayo ng mag-isa ang kanilang yumaong ama. "Dito ka maaaring magsanay nang walang makakaabala sa iyo," paliwanag ni Vic. Pinagmasdan ni Jeshan ang kuweba. "Hindi ko alam kung gaano katagal ito aabutin," sabi niya, halatang nag-aalala. Natawa si Vic. "Batay sa iyong lakas, Jeshan, sa loob lamang ng ilang oras, o sa pinakamatagal, isang araw, matatapos mo ito." Sa wakas, nagdesisyon ang matanda. Binuksan niya ang pinto ng kuweba at sinabing, "Sandali lang ito, hintayin ninyo ako." Habang papasok siya, sinabi ni Vic, "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Maghahanda ako ng engranding piging para ipagdiwang ang iyong pagbabalik." Lumipas ang mga oras. Dumilim na ang paligid. Nakaupo si Vic sa mesa, sa harap ng isang masaganang piging, ngunit hindi siya makakain. Malalim ang kanyang iniisip, hindi maalis ang pag-aalala kay Jeshan. Sobrang tagal na niya, ngunit hindi siya maaaring pumunta sa kuweba. Kung papasok siya bago matapos ang proseso, maaari niyang mailagay sa panganib ang buhay ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang body reconstruction technique ay isang marahas na pamamaraan na bumabago sa laman at buto ng katawan upang mapahusay ang kakayahan sa martial arts. Upang magtagumpay, kailangang malinis ang huling dalawang blood vessels na ginagamit sa sining ng pakikipaglaban, ang conception vessel at ang governing vessel. Gayunpaman, kung magkamali siya sa paglilinis ng mga ito sa tinatawag na Gate of Life and Death, maaaring mawalan siya ng kontrol sa kanyang chi. Kapag nangyari iyon, walang limitasyon ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan, at kapag hindi ito na-control, maaari siyang mamatay, ang kanyang laman at dugo ay sesabog mula sa loob. Sa kabila ng kanyang mga iniisip, napabuntong hininga si Vic at muling tinungga ang kanyang inumin. "Matanda, huwag kang mamamatay sa loob ng kuweba na yan." Iniisip ni Vic na hindi niya kailangang mag-alala ng labis, dahil magkaproblema lang si Jeshan kung may nangyaring mali sa kanyang pagsasanay. Ngunit habang tumatagal, hindi niya mapigilan ang pag-iisip ng pinakamalalang maaaring mangyari. Hindi niya namalayan na umaapaw na ang kanyang inumin mula sa tasa. Sa isang iglap, tumayo siya at mabilis na kinuha ang kanyang kabayo. Hindi na niya kayang manatili roon nang walang ginagawa, kailangan niyang kumilos. Habang humahayo, nadaanan niya ang mga gwardya sa punong himpilan at mabilis na sinabi, "Babalik agad ako." Nagtinginan ang mga tauhan niya, nagtataka kung bakit aalis ang kanilang pinuno sa ganitong oras ng gabi. Habang nangangabayo, sinimulan niyang sisihin ang sarili. "Bakit hindi ko agad naisip na hanapin ang Divine Doctor at ang Doctor of Death? Kung may sino man na makakatulong kay Jeshan sa ganitong sitwasyon, sila lang ang may kakayahang gawin ito."